Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palagi ko po ang lahat ay nakatanggap ng biyaya sa Diyos. Biyaya ng kalakasan. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Sa umaga pong ito, ako po ang facilitator, ako po si Beng. Sa ating buhay pananampalataya, sa ating buhay Kristiyano, tayo po ay nananalig at nagtitiwala sa Diyos Amang Dakila na hindi tayo pababayaan. Amen po ba? Mabiyaya po ba ang araw ninyo? Amen. Parang mahina po. Mabiyaya po ba ang araw ninyo? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa umagang ito, tatawag po ako ng magbabahagi. Sa palagay ko po, lahat tayo may mga natanggap na biyaya sa Diyos. Kaya po walang hindi makapagbabahagi sa oras na ito. Handa po ba kayo ipagsigawan kung ano yung mga biyayang natanggap natin sa Diyos na buhay? Sa dakong ito, sa pagtungo po natin sa dambanang ito, yung mga natanggap po natin biyaya sa araw-araw, kalakasan nga po, yan. Hindi po ba, yun ang number 1, yung malusog tayo. Tatawag po ako na unang magbabahagi. Hindi ko po siya kilala, dati po siyang pasyente, lalapitan ko po siya. Tara po. Kaya mo yan. Naiya ka? Gagabayan ka ni Diba? Tara. Mami, ikaw na ano. Tara po. Tara. Don't be shy. Huwag kang mahiya, tayag mo yung kadakalaan ng Diyos. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid. Sa ating kapatid na si Carlo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nagpapasalamat po ako sa buhay na Diyos at sapagkat hanggang ngayon po ay buhay pa po ako sa sakit ko. Salamat po at patuloy niya po akong ginagabayan. Salamat din po sa mga salamat po sa matyagang nanay nilang babantay po sa akin. Salamat po at patuloy niya po kami binibigyan ng matibay na pananampalataya at matibay na pananalig mula sa Kanya. Sana po salamat po, yun lang po. Di po ba buhay ang Diyos? Kasi po no isang linggo iniisip ko siya, sabi ko ba't di ko na siya nakikita? Ipinakita po muli siya ng Diyos, nakapagbahagi pa siya sa atin lahat. Kung di po ako nagkakamali, ang sakit niya ay leukemia po, di po ba? Siya po ay may leukemia. Subalit sa kadakilaan ng Diyos, natanggap niya ang hiwaga, patuloy ang lakas na ipinagkakaloob sa kanyang katauhan. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Tatawag po ulit ako ng magbabahagi. Wala po bang magbo-volunteer? May nais po bang mag-volunteer sa mga nakatanggap ng biyaya sa Diyos? Ayun po si Nanay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ako po ay ngayon lang napunta dito. Ito po ay nabalitaan ko doon sa aking pinsan. At dahil ang kanyang bahagi ay tungkol sa Panginoon, ako po ay naganyak na pumunta dito at makita kayong lahat. Ang masasabi ko po,
lahat po, masasabi ko lang po sa sarili ko, lahat ay pagpapala ng Diyos, maging kabiguan, maging kasakitan, maging kasayahan, at maging ano paman ay pagpapala ng Diyos. Ito po lamang ay, halimbawa nagkasakit tayo, pinapatibay lang po ng Panginoon ang ating katawan. At ito pong mga sugo ng Panginoon, mga doktor, mga dentist, yung mga manggagamot na yan, ay pinadala ng Panginoon dito para tayo tulungan. At tayo po, ang aking karanasan din ay tungkol sa kabiguan, hindi naman po ako bibigyan ng, naniniwala ako at nananampalataya ako na hindi po ako bibigyan ng kabiguan ng Panginoon na hindi ko kayang dalahin. At kung hindi ko kayang dalahin, kasama ko siyang tatawid. Iyan po. At ako po ay pinanganak na mahirap. Ang aking pong mga magulang ay makadiyos. Ako po ay lumaki na siyempre maligaya dahil sa konting kabuhayan at pagmamahala ng aking ama't ina. Doon po nagumpisa ang aking karunungan, ang natutuhan kong magmahal. Sa kanila pong mga panalangin sa akin, ako po ay nakalampas sa lahat ng ito, nakapag-aral. Wala kaming kabuhayan, nakapag-aral. At sa biyaya ng Panginoon, hindi lang po yung kasangkapa, yung kailangan ng aking pangangatawan ang binigay, kundi binigyan pa ako ng bonus. Ako po ay nakapag-aral ng college, bumukas ang pinto, nakarating ako sa Amerika. Doon ako naghahanap buhay. Doon ko pinalaki ang aking pamilya at natapos na po yun. Ako po'y pinalampas doon, pinapag-retire po ako ng Panginoon. At ako po, sabi ko sa sarili ko, Panginoon, ano po ang katungkulan ko dito sa lupa? Sabihin niyo sa akin. Tayo po lahat ay may mission dito, hindi tayo pinanganak ng basta lang ganyan. So, ang naisip ko, sabi ko siguro ng Panginoon, unahin ko muna yung aking mga kamag-anak sa San Jose. Kaya diyan po kami nagmi-mission sa San Jose. Palagi po kami nandiyan. At yan po ay pagpapala ng Panginoon na isinishare ko sa inyo na kung tayo man ay nananalangin at hindi natin naririnig o natatamasa ang sagot ng Panginoon, ang Panginoon po ay hindi nagmamaliw. Yan po ay sasagot sa ating panalangin sa Kanya lang pong panahon. Maghintay lang po sa Kanyang panahon. Maraming pong salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Nanay. Di po ba sa mga biyaya na natanggap niya, kabiguan man, grasya man pinansyal, or tinanggap niya ng buo sa puso niya. Kaya po tayong lahat sa dakong ito, ipagpasalamat natin yung ating mga karamdaman. Dahil po dyan sa karamdaman po na yan, inakay kayo na makatungo sa dakong ito at makilala nyo ang Diyos na buhay kung paano kumilos sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Tinatawagan ko po muli ang ating kapatid na Ana Lakap. Ang ating kapatid na Ana Lakap po, magbabahagi daw po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid. Hindi ko po alam na ako'y magbabahagi. Nagulat na lang po ako. Magandang umaga po sa inyong lahat sa hapong ito. Ako po ay ang ibabahagi ko kung paano po pinagaling ng Ama ang aking kabiyak ng puso. Nasabi ko nga po, akala ko bilang tao, katapusan na po ng aming buhay dahil nga po may dalawa akong anak. Subalit purihin po ang Ama nung dinala ko po siya rito dahil nga po talagang akala po namin kanser yung nasa kanyang bibig, na magapo yung kanyang buto sa panga.
Subalit po, tinura ng mahal na apo na yun daw po hindi nalalaki. Salamat sa iyo, Ama. Totoo nga po na hindi na po siya lumaki. Nakarecover po ang aming buhay. Nakala ko po, bilang tao, hindi ko nga po makakayanan dahil po napakahirap ng kabiyak ng puso magkasakit. Dahil po ako, malayo po akong lugar, taga Bicol po ako, nakapag-asawa po sa bahay pare, wala pong kamag-anak, walang magulang dahil nga po malayo sila. Subalit po, kinaya ko ang lahat ng mga pagsubok na yon. Sabi ko nga po, nung dalhin namin sa Maynila ang aking kabiyak ng puso, wala po akong kasama. Talaga pong napakahirap pagka naisip ko po yun. Wala pa akong karamay. Ang anak ko pa po, kasama ko may sakit. Subalit sabi ko sa Ama, Ama, kung ito ang kalooban mo, kunin mo na po ang aking kabiyak ng puso at ang aking anak dahil hindi ko na nga po kaya. Inaayos ko pa po ang mga papel na humihingi po kami ng tulong. Purihin ang Ama, hindi niya po ako binigo sa mga tulong na biyayang binigay niya sa akin. Kundi po dahil sa kanya, binigyan niya pa pong pangalawang buhay ang aking asawa, na ngayon po kahit may pinagdadaanan akong pagsubok bilang tao, di ko man po kaya, kinakaya ko po. Kagaya po nga kanina, nakahiga po ako. Sabi ko, hindi na muna ako pupunta. Subalit po, hawak ko po ang 2 timba, naligo ako. Ito pa pala magbabahagi ako sa inyong harapan. Salamat sa lahat ng nagpapatatag sa akin, sa isang alagad na ako'y bilang tao, nagkakaroon ng pagdalisay o pagsubok sa buhay. Dinadamayan niya ako na sana makayanan ko ang lahat ng pagsubok na ito. Na kahit po mahirap ang aking kalagayan, dahil nga po sa mga pamilya ng aking asawa, nahihirapan po akong makisama. Lahat man po ibinigay ko. Subalit minsan ka lang po nagkamali. Lahat pong ginagawa mo wala na. Kaya po maraming ang nagsasabi, anak, bakit nang ngayon ka lang, di na kita nakikita? Nagagalak po ako, nasisiyahan ako, dahil siguro po, nandito po sa tambalang ito ang mga nagmamahal sa akin. Sabi ko nga po, pagdating ng bahay, nakakulong lang po ako ng bahay. Salamat sa iyo, Apong Apyong, na ikaw ang nagpapatatag, dinadamayan mo ako sa lahat ng problema, na gusto ko na pong sumuko bilang tao. Subalit, inaakal niya pa pupunta ko rito. Nasabi ko nga po, bilang walang kamag-anak, malayo ang magulang. May mga taong binigay sa akin na magpapatatag. Nasabi ko po, akala ko po nung mga nakaraang buwan, dahil hindi nyo nga po ako nakikita, pagdalisay pong sobra sa asawa, gusto ko man po umalis. Subalit po nandyan si Apong Apyong para magpatatag sa aking isipan. Sabi niya, may mga anak akong 2. Subalit salamat sa Ama, salamat sa lahat, na di man ako mahalin ang mga taong nakapaligid sa akin. Nandiyan ang Ama, at nagsusumikap ako na makatupad at binabago ko po ang aking sarili bilang tao. Maraming salamat po sa lahat. Salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid, sa iyong pagbabahagi. Sa bawat pinagdaraanan natin sa buhay, ang lagi po nating tatandaan, ang lahat ng ito ay mayroon tayong kasama. Hindi po niya tayo pababayaan. Yun nga po, di po ba yung tupa kung paano niya binitbit? Tayo po yung kung paano man po tayo nakikibaka sa buhay, mayroon tayong Diyos. Nandiyan si Divine Mercy na handa sa ating tumulong, na ang lahat ng nabibigatan ay kaya niyang pagaanin sa ating buhay. Amen po ba?
Muli po, ibibigay ko po sa inyo ang aking kapatid na alagad na talaga naman pong kapupulutan ninyo ng maraming aral. Katulad ko po na sa bawat pagpapahayag niya, talaga pong ginagamit ko sa buhay ko. Ginagawa ko po itong hambing na po sa sandata. Ginagamit ko po ito para makatawid hambing sa tulay, misang mauga. Pag po na ibalik sa akin yung ibinahagi niya na yun, diretso na naman po yung tulay. Hindi na naman po uuga-uga kung hindi po patuloy ang paglakad. Bibigay ko po sa inyo ang aking kapatid na Beth Chico. Salamat po, dakilang Ama, sa biyayang muli ipinagkaloob niya sa akin na maibahagi ko ang saganang inyo sa mga anak mo na inakay mo na makarating sa dambanang ito. Palakpakan nga po ulit natin ng Diyos na buhay. Salamat kapatid sa pag-acknowledge mo na kung paano ako nakakatulong, na kung minsan talaga sa buhay ng tao, parang gusto mo nang sumuko, parang hindi mo na kaya. Subalit, sa tuwinay na ibabahagi sa kanila sa pamamagitan ng mga salita ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, na pinagsisikapan ko ring matutunan na sadyang ganyan ang buhay ng tao. Walang nabubuhay ng walang pinagdadaanan. Kuminsan, sabi nga niya, hambing sa tulay, minsan ang tulay mauga, minsan pantay, hambing din sa daan, minsan mabato, minsan maputik, minsan patag. Ganyan lang po ang buhay natin sa mundo. Pero kahit minsan, hindi po tayo pinabayaan ng Ama. Amen po ba? Sapagkat kung pinabayaan po tayo ng Ama, wala na po siguro tayo sa mga oras na ito. Subalit ang Ama ay laging nandiriyan, nakasubaybay. Kapag tayo nalulugmok, pinapasaya niya tayo. Kapag tayo nabibigatan, pinapagaan niya yung mga pasanin natin sa buhay, at lagi niya po tayong itinatayo at tinutulungan, at laging sinasabi, anak, huwag kang mag-alala, huwag kang masiraan ng loob, nandito lang ako, handa kitang tulungan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kung minsan po, kaya hindi po natin madama ang pagtulong sa atin ng Panginoon, sapagkat ginagamit po natin yung ating sariling talino, yung ating sariling kakayanan, kung paano po natin mahuhulagpusan yung mga pasanin natin sa buhay. Ang nais po ng Ama, umasa tayo sa Kanya, ituturo niya sa atin kung paano ang ating gagawin upang yung mga problema natin sa buhay ay ating mahulagpusan. 100% po yan. Kaya pag meron po kayong mga pagsubok sa buhay, huwag po kayong masisiraan ng loob. Huwag po kayong tumatakbo kung kani-kanino, lalo na po sa mga kapitbahay, mga kumaring naturingan. Wala po tayong alam kung minsan yung problema nating pinagkatiwala sa kanila, pagtalikod natin, naipasa na pala sa iba pa nating mga kapitbahay. Totoo po ba yun? Subalit kung sa Diyos po tayo magtitiwala, sa Kanya po tayo dumaing, sa Kanya po tayo magsalita, ano man pong pag-uusapan nating dalawa, sigurado po tayo na tayo lang dalawa yung nakakaalam. At sa ating pagtitiwala sa Kanya, sigurado po, ituturo po niya sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Umasa po tayo sa Kanya na Siya po yung may magagawa sa buhay natin. Totoo po yung sinabi po yung una nating kapatid na tumindig dito sa harapan, si kapatid po, na lahat po na nangyayari sa buhay natin, maganda at di maganda at di masyadong maganda, lagi po natin titingnan sa positive na prospekto. Sigurado po, kaya po naganap yun, kung magtitiwala po tayo sa Panginoon, meron po siyang dahilan kung bakit po niya ipinaganap yun. Say for example po, nagkasakit ka, na-stroke ka, katulad po ni kapatid, nagkasakit, na-stroke, hindi nakalakad ng matuwid. Subalit, 100% po, na bagamat siya'y humantong sa ganong kalalagayan, ang nangyari po sa kanya ay isang biyayang mula sa Panginoon. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Bakit ko po sinabi yung ganon? Baka po sabihin ninyo, na-stroke na nga, nakomang na nga, nabaluktot na nga ang paglakad. Biyaya ba yun? Opo, biyaya po yun. Sapagkat kung hindi naganap kay kapatid ang ganong kaganapan sa kanyang buhay,
hindi po niya ganap na makikilala ang Panginoon. Amen po ba? Nakilala po niya ang Panginoon dahil po sa kaganapang naganap sa buhay na yon. Sapagkat kung hindi naganap yon, wala lang. Araw-araw yung routine ng buhay, yun lang. Pagkagising, magluluto, maghahanap buhay. Pagdating ng hapon, uuwi, magluluto na naman, naasikason yung pamamahay. Yun lang po yung routine ng buhay natin. Wala po tayong panahon para sa ating Panginoon. Amen po ba? Subalit nang dahil sa kanyang karamdaman, nakarating siya rito, nakapakinig ng mga aral ng banal na Espiritu, ano po ang nangyari sa kanya? Nakilala po niya ang ating Panginoon na dapat pala niyang asahan sapagkat nagbibigay sa atin ng pag-asa sa bawat araw. Amen po ba yon? Sana po maging ganun po dapat lagi yung takbo ng utak natin. Hindi po pag may dumarating na mga problema, naghihimutok, nagtatampo sa Diyos, nagtatanong sa Diyos. Hindi po dapat yon. Dapat po laging positibo ang ating pagtanggap na kaya naganap sa buhay natin yon, mayroong magandang plano ang ating Panginoon. Amen po ba? Gagamitin ko pong muling halimbawa ang aking sarili. Nakarating po ako sa dambanang ito dahil po sa sakit ng aking apo. May apo po ako na may sakit sa balat. Puro po siya sugat. Ang kanya mga braso, ang kanya mga binti, talaga pong tad-tad po ng sugat, parang iisa yung langib. Ang sabi po ng anak ko, nasa Taiwan po kasi doon nakatira, hindi po siya nagsasabi ng problema sa akin dahil ayaw niya ako mag-alala. Nung bandang uli na talagang wala na siyang magawa, saka lang pinagtapat sa akin yung problema niya, na yun daw anak niya, nakakalabinlimang doktor na, napakarami ng ointment na nabibili para ipahid dun sa balat, subalit hindi rin gumagaling. Yung po kasing mga ointment na yan, karamihan po may steroid. Kaya lang po gumagaling yan pag bagong pahid nung gamot. Pero pagkatapos pong no effect nung gamot, mas malala pa yung mga sugat na lumilitaw. Ganun po yung nangyari sa aking apo. Kaya dinala po ako ng Panginoon sa dambanang ito dahil po doon sa karamdaman ng aking apo. Alam niyo po, ang sabi po ng mahal na Apo Kunching, nang tingnan yung balat ng aking apo, magtiwala daw ako, sa loob daw ng 9 na araw, gagaling daw yung aking apo. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Pinagtiwalaan ko po ang salita, sapagkat batid ko po na ang Apo Kunching ay ginagamit ng banal na Espiritu, at ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay hindi ganang kanya, kundi ibinabahagi ng Panginoon sa kanya upang sabihin sa mga taong nagtitiwala sa kanya. Meron pa akong pasibali sa mga taong nagtitiwala sa kanya. Ibig sabihin, kung hindi ka magtitiwala, huwag kang maghintay kung ano po yung hiwaga. Subalit, ibigay mo yung pagtitiwala mo ng buong buo sa puso mo, siguradong merong magaganap. Hindi ka ba nakakalakad? Na-paralyze ka ba? Magtiwala ka, makakalakad ka. Hindi ka ba nakakapagsalita? Na umidba ang dila mo nang maistro ka? Magtiwala ka, muling babalik yung iyong normal na pagsasalita. Alam niyo po, sabi po sa akin ng mahal na Apo, yun nga po, pauwiin ko daw po sa Pilipinas. Sa loob daw po ng 9 na araw, pagagalingin daw po yung apo ko. Alam niyo po, hindi po ako binigo ng Panginoon. Pangatlong araw pa lang nakikita ko na po kung paano po natutuyo yung mga sugat niya sa kanyang buong katawan. Ang dami po talaga yung mga braso. Sa braso po kasi tumubo saka po dito sa mga paa. Hanggang dito po sa mga singit ng mga paa niya. Alam niyo po, nung unang dumating yung apo ko dito, binuhusan po siya ng maligamgam na tubig. Mapapalad po kayo ngayon, binabanyusan kayo, meron tayong hot water. Nung po mga panahon na yon, pagbabanyusan ka ng mainit, magdala ka ng sariling mainit na tubig. Dala mo yung kaldero mo, dala mo yung thermos mo para lalagyan ng tubig na mainit. Noon po, hindi po. Kaya sinabi po ng mahal na Apo na meron po siyang sinabing 9 na uri ng dahon na ipapaligo sa apo ko. Tandang-tanda ko po yung mga dahon na yon. Isa nga po doon sabi ko, ay nakakapagpagaling ba ng sugat yon? Yung po bang Madre Cacao, yan po pala, ito po'y inihatol sa apo ko, ng banal na Espiritu. Hindi po ngayon nakabuti sa apo ko, makakabuti rin sa inyo. Kaya wag po niyong paparisan, unless na sinabi po sa inyo ng mahal na Apo Kunching. Alam niyo po, pagkagaling po namin dito, pauwi namin sa Baliwag, nadaanan na po namin sa daan yung mga dahon-dahon na yan. Kaya, on our way to Baliwag,
namunguha na po kami ng mga dahon-dahon. At kinabukasan nga po, dinala namin dito pinakulong dahon na yon. Siyempre, nakabukas yung mga sugat, ang dami. Kaya nung ibuhos po sa apo ko talaga yon, naghihiyaw. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya. Chinese po kasi yung sinasabi. Basta alam ko, nahahapdian siya. Subalit, yun po ay 3 araw lang. Nakikita ko po araw-araw ang kaganapan kung papaano unti-unting pinapahilom ng Panginoon ang sugat ng aking apo. Palakpakan po natin ng ating Diyos na buhay. At sa internet po yun eh. Pinablish po namin sa internet yun eh. Kung ano po yung sugat niya nung hindi pa siya nababanyusan at anong naging itsura niya nang siya ay mabanyusan na. Pinablish po namin sa internet. Doon po ako nagtiwala. Yun po, yung unang hiwagang pinakita sa akin ng Panginoon na talagang ang buhay ang Diyos sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Yun na po yung naging pasimula ng pagpunta ko dito hanggang naramdaman ko na po na parang ayaw ko nang umalis sa lugar na ito. Para bang hinahanap-hanapan ng katawan ko na araw-araw ay makarating ako dito. At upang makatugon ako sa panawagan niya, sapagkat batid ko na paraan lang ng Panginoon yon para akayin niya ako dito. Yun na nga po yung naging dahilan kung bakit nag-stop na po ako sa pagtatrabaho. Iniwanan ko na po yung trabaho ko at araw-araw na po akong nagpupunta dito sapagkat dito ko po naramdaman yung tunay na kagalakan at kapayapaan ng kaisipan. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Bakit ko po sinabi to? Mahaba na kapatid, ano? Bakit ko po sinabi to? Sapagkat ako po, pupunta naman po ako sa buhay ko ha, tapos na po yung sa apo ko na pinagaling na po ng Panginoon ang kanyang mga sugat sa kanyang katawan. Ako po naman, nung ako po'y bago makarating dito, mataas po ang kolesterol ko. 250 or more than that. Nag-276 pa nga eh. Ang akin pong, meron po akong migraine. Bigla-bigla pong sumasakit yung ulo ko. Meron din po akong vertigo. Bigla-bigla po akong nahihilo. Yan po yung 3 karamdaman ng katawan ko na pagpunta ko dito, yun po ang pinagaling sa akin ng ating Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid, hindi po ako binanyusan para gumaling po yung 3 karamdaman ko na yon. Ngayon po, hindi ko na alam eh. Hindi na po ako nagpapacheck ng kolesterol eh. Kasi alam ko po magaling eh. Nung po kasing dati, nung hindi ko pa kilala ang Panginoon, alam ko po pag mataas ang kolesterol ko. Sumasakit po yung mga paypay nung aking balikat. Saka po dito. Yun na po yung sign na mataas ang kolesterol ko. Hindi ko pa po kilala yung Panginoon. Ngayon po kasi hindi ko na nararamdaman eh. Kaya hindi na po ako nagpapacheck up. Ina-assume ko na po na ang cholesterol level ko ay normal na. Hindi po ako binanyusan katulad po ninyo, nagbabanyus kayo. Hindi rin po ako tinapalan ng kung ano-anong pantapal. Alam niyo po nakagaling sa akin, yung pakikinig ko po ng mga salitang banal, na yung po palang mga karamdaman ko na yon, sanhi ng kaguluhan ng aking kaisipan. Ang dami ko po kasing problema. Yung pong mangyayari bukas, sa 1 linggo, sa 1 buwan, iniisip ko na po yun. Kaya po pala tumataas yung cholesterol level ko, kaya po pala ako nagmamigraine, sumasakit yung ulo ko, at kaya po pala ako nagbe-vertigo. Kaya nang marinig ko po yung mga aral ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, nagsumika po ako, nag-try hard po ako talaga, na yung mga salitang yan, pumasok sa puso ko, sa kaisipan ko, sa puso ko, at pinagsumikapan ko pong isabuhay. Alam niyo po, yun po yung nagpagaling sa akin. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Nawala na po yan, hindi na po ako nagmamigraine. Dati po kasi okay na okay ako, alis ako sa bahay, okay na okay ako. Abe maya-maya, bigla na lang sasakit yung ulo ko, na hindi ko na po talaga, napakahirap po, napakasakit. Kaya po nagtanda na po ako na every time po, lagi po ako may biogesic. Para po anytime na umatake yung sakit ng ulo ko, meron po agad akong pang first aid. Pero bago po ako nagpunta dito, hindi na po pinapakinggan ng biogesic. Umiinom po ako ng mas matindi, yung Planax. Kasi po mabilis ang epekto, nawawala agad yung sakit ng ulo ko. Masama po pala yung Planax. Yung Planax po pala nakakabutas po pala ng bituka. Salamat sa Panginoon. Hindi po ako umabot sa pagkabutas ng bituka sapagkat bago mangyari yon, naakay na po ako ng Panginoon dito po sa lugar na ito. Kaya po mga kapatid, yung 3 karamdaman na yon wala na po sa akin. Dati nga po hindi ako nakakatulog nung hindi ko pa siya kilala. Kasi nga po maraming iniintindi.
Lahat po ng problema ng eskwelahan, nasa akin lahat. Problema sa 1,500 na estudyante, problema sa mga magulang, sa mga guro. Kaya po yung ulo ko, punong-puno araw-araw. Laging nalang maraming iniintindi. Subalit sa kaparaanan nga po ng Ama, binigyan niya po ako ng kapayapaan. Kaya po yung 3 karamdaman na to, goodbye, hindi ko na po nararamdaman. Yung pong naranasan ko, mararanasan niyo po rin yon kung kayo po ay ganap na magtitiwala sa ating Panginoon. Meron po bang karamdaman na hindi kayang pagalingin ng Panginoon? Lahat po kaya niyang pagalingin. Sapagkat sabi ko nga po, ang ating katawan, sinong may gawa? Ginawa ba ng tao yung katawan mo? Ginawa ang ating buong katawan, lahat ng ugat, lahat ng buto, lahat ng lamad, lahat ng laman, ginawa po yan ng ating Panginoon. Sa kanyang hiwaga, pinagdugtong-dugtong yung lahat ng ugat na yan. Kaya pag nagkaroon ito ng problema, walang ibang makagagawa at makakakumpuni ng katawan natin kundi yung may gawa. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya magtiwala po kayo, 100% wag po kayong mag-alinlangan na ang ating karamdaman, anuman to, pagagalingin ng ating Panginoon. Subalit may tip po ako sa inyo. Nawa po sa bawat araw na kayo nandito, wag secondary na lang po yung kagalingan ng katawan lupa ninyo. Bigyan nyo po ng mas malaking weight yung kagalingan ng inyong kaluluwa. Sapagkat pag malakas ang kaluluwa, malakas din ang katawan. Bakit po bumabagsak ang katawan? Kasi madaling matakot. Hindi po ba? Nag-iintindi kayo. Samantalang kung malusog ang kaluluwa ninyo, malusog din ang inyong katawang lupa. Kaya sana po mga kapatid kong nandito, huwag niyo pong sayangin ang bawat araw. Huwag po kayong makontento na nakaupo lang kayo dyan, tapos makikinig kayo, pasok sa kanan, labas sa kaliwa, kaya wala pong nangyayari. Lahat po ng aral na naririnig natin makabubuti sa atin. Wala pong aral ng Panginoon na makakasama. Yan po ang magsisilbing gamot sa ating katawan. Kaya nawa po ang mga aral na ito, maitimo natin sa ating isip, damhin natin sa ating puso, at ipakita natin sa pamamagitan ng gawa. Nagbago ka na ba sa kapupunta dito? Sa kapupunta sa dambana? Ilang buwan ka nang nandito? 1 buwan, 3 buwan, taon nang binibilang? Patunayan mo na ikaw ay natututo sa pamamagitan ng mabuting gawa. Kung walang nagaganap na pagbabago sa iyo, sayang lang yung oras. Maglaba ka na lang, magluto ka na lang. Ang ating intensyon ng pagpunta rito, dapat merong mabago sa ating buong pagkatao para sa takdang araw na tayo akayin ng Panginoon, tawagin na tayo ng Panginoon, alam na po natin kung saan tayo pupunta. Magandang umaga at maraming salamat po. Palagig po, marami nang nakapulot. Kung kayo po'y nakinig, marami kayong mapupulot na mga aral. Kung paano nawala yung kanyang mga karamdaman sa dakong ito, isinupok. Yung mga mensahe ng banal, yung mga mensahe ng mahal na Apo sa araw-araw, na kung pakikinggan po natin ng masama at isa sa buhay, tayo rin po yung makikinabang. Wala po tayong lugi. Amen po ba? Tinatawagan ko po muli upang magbahagi si kapatid na May ng Bustos, Bulacan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ang Diyos. Amen. Buhay na buhay po ang Diyos. Kung paanong pinadama na po sa akin, ako'y tatawagin ng ating kapatid. Maraming salamat po sa Ama. Ano po ba yung, sabi po niya kanina, bago po magsimula ang pagbabahaginan, ay dapat po tayong lahat ay handa na ibahagi at ipagsigawan ng mga biyayang binibigay sa atin ng Panginoon. Dahil sa katotohanan po, bawat isa sa atin, batid po natin na sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat segundo ng ating buhay, hindi po nauubusan ng ating Panginoon sa pagbibigay ng biyaya. Amen po ba? Amen po. Sa buhay ko po, nung sa dating buhay,
Nung po ako magkaroon ng karamdaman bago ako mapunta sa dakong ito, inisip ko po noon na ano ba naman yung nangyari sa akin, na dati po nung nagkakasakit ako ay gumagaling agad. Pero nitong huli po na nanggaling ako sa dalawang ospital, hindi ko po nakamit yung kagalingan. Parang inisip ko po, ba't binigay sa akin ng Panginoon yung ganon? Hanggang sa gumamit nga po ang Panginoon ng anghel para ako'y mapunta sa dakong ito. At yun po, dun, habang dumadalo po ako sa gawain nung simula pa lamang po, na pag-isip-isip ko po at napagnilayan na sa buhay ko po pala mula nang ako'y isilang hanggang abutin ko po ang taong ito, ang pinakamagandang biyayang binigay po sa akin ng Panginoon ay ang aking karamdaman na yun. Bakit po? Sapagkat dahil po doon, yun ang naging kaparaanan upang ako ay mapunta sa dakong ito, na dito po ay lubusan kong makilala ang Panginoon. Ako po yung mabuksan, makadama, at tuwiran siyang tanggapin sa aking buhay. Mula po nung tanggapin ko siya, napakarami na pong nabago. Sabi nga po ni Mami Beth kanina, kung pumupunta po tayo pero wala namang nababago, maglaban na nga lang po tayo sa bahay o kaya maglinis para maging kapaki-pakinabang. Yung bawat pagtungo po natin dito, pag po minanamnam natin at sinasabuhay, yung mga narinig po nating aral mula sa banal na spirito, sa katauhan ng ating mahal na Apo, napakalaki po ng pagbabagong idudulot sa ating buhay. At di lamang po yun, napakarami pong biyaya na tatanggapin natin sa ating buhay. Ako po personally, nung napunta po ako dito, napakalaki po at napakaraming biyaya po ang tinanggap ko. Na sa dating buhay nga po, konting ano lang po ay nandun ang takot, ang kaba, nagugulumihanan, subalit po salamat sa Ama. Nung mapunta po ako dito at tanggapin siya, lahat po ng kabaliktaran na wala ang takot, napalitan po ito ng tapang, nawala po yung dating nagugulumihanan, na walang pag-asa, napalitan po iyon ng napakalaking pag-asa sa buhay kung paano sa dako pong ito, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo, ay natutunan ko po kung paano ang manalig sa ating Panginoon. Yung pananalig po kasi natin, napakalaking bagay po yun po yung nagbibigay sa atin ng lakas na harapin yung buhay na pinahiram sa atin ating Panginoon. Pag po kasi tayo may pananalig, wala na po walang kulang. Sa bawat pagharap po natin sa mga darating sa ating buhay, yun po yung sandata natin na matatawag. Sapagkat nga po, ano man yung dumating pa na pagsubok o yung pagdalisay po na tinatawag, yun po yung pananggalang po natin dahil alam natin may kasama po tayo. Meron po akong nabasa sa isang aklat, ibabahagi ko lang po sa inyo. Tungkol po ito sa pananalig. Kung paano nung matutunan ko nga po ito sa dakong ito, ay nagsimula po ang lahat ng pagbabago. Ang lahat ng biyaya ay nakamtan ko po sa dakong ito. Hindi lang po sa aking buhay, pati po sa aking pamilya. Yung pong aklat na, hindi ko alam kung may nakabasa na noon, yung kwento at kwenta. Yun po ay ginawa ng isang pari na binigay po sa akin ng retreat master po ng mga estudyante ko na grade 6. Meron pong kwento doon tungkol sa pananalig. Ang kwento po doon, mayroong isang lalaki na naglalakad po siya sa dalampasigan. Habang po siya ay naglalakad, masaya po siya kasi alam po niya, pag tumitingin siya sa buhanginan, nakakita siya ng 2 sets ng footprints. So dalawang set po ng yung pinakayapak po, yun po ay sa kanya at kanino po isa? Sa ating Panginoon. So panatag po siya na naglalakbay. Hanggang sumapit po yung hapon, hanggang gumabi na po ay dumilim na. So nung madilim na po, bigla pong umulan. Lumakas ang hangin, ang ihip ng hangin. Sabi po niya habang naglalakad siya, tumingin po siya sa buhanginan. Sabi niya, Panginoon, bakit ganon? Nung tumingin po kasi siya, isang set na lang yung nakita niya. Nayapak po doon, bali dalawang yapak na lang po. Sabi niya, bakit mo ako iniwan? Sabi po nung lalaki. Alam niyo po ang sagot ng ating Panginoon? Anak, hindi kita iniwan. Yung yapak na nakikita mo sa buhanginan, ay yan yung yapak ko.
dahil ikaw ay hawak-hawak ko sa aking bisig. Tama po ba yon? Tama po, dahil ang Panginoon po ganyan, kung paano tayong manalig, sabi nga po sa buhay natin, pag nandun po tayo, lalo na dun sa sa salitang tao po mahirap harapin kasi ganyan po ang tao Kapag dumadanas na ng mga pagsubok o pagdalisay, tayo po iniisip natin, wala na tayong kakampi. Hindi po, ang Panginoon po laging nandyan sa atin. So, nung pong ang naisip nung lalaki na yon ay isa na lang yung yapak, akala po niya iyon ay sa kanya, hindi niya batid na yun po ay ang yapak ng ating Panginoon. Ano po ibig sabihin doon? Yun po yung kwento, ang kwenta po nun ay ang ating pananalig sa Panginoon. Ang lahat po ng bagay, pag meron na tayong pinagdadaanan, na sa salitang tao ay mahirap, mabigat, nadalahin, hindi po, iwan man po tayo ng lahat, o wala man po ang lahat sa atin, pero ang Panginoon po kailanman ay hindi tayo iiwan. Amen po ba? Amen po. Katotoang atohanan po iyon. Kaya po tayo mga kapatid, lahat po tayo na nabuksan, nakadama, at nakaunawa. Pag sumikapan po natin, katulad po ng aking paring ginagawa, na palalimin pa po yung ating pananalig, upang anuman po yung mithiin natin, o hindi naman po kahit mga material o anuman, ay ibigay po ng ating Panginoon. Ipakita po natin yung ating katapatan at pagiging makatotohanan sa Kanya. Muli po, maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat po. Kung matama kayo nakinig, yung ating pananalig, pananampalataya, ay ating palalalimin, higit na tayo ay makatatanggap. Anuman ang ating dalahin, anuman ang ating pinagdaraanan sa buhay, mabigat, magaan, karamdaman man yan, huwag tayong mawawala ng pag-asa. May Diyos na buhay na sa ating handang sumaklolo. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Muli po, tatawag po uli ako ng isang magbabahagi. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na Pilar. Takpakan po natin ang buhay na Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Sadya pong masurpresa ang Ama na hindi mo kayang tanggihan. Para po sa lahat, ako po yung maghahandog ng isang awitin na nawa po sa awiting ito, madaman yung kapiling natin ang ating Panginoon. Alam ko ika'y naririto, lagi na tuwi na sa tabi ko, sa kapahamakan iniligtas ako sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo.
puso ko'y iyong nasiyasa, batid mo ang lahat-lahat. Ang aking mga panlulumo at ang aking mga pagtayo, kamay ko'y lagi mong tangan, kahit sa bingit ng kamatayan. Iyakap mo ako sa iyong bisig, kanlungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam ko ika'y naririto, lagi na tuwing nasa tabi ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako sa buhay na walang hanggan. Ayakay mo. Pag-ibig mo'y santatakasan sa rurok ng langit kailanman. Ikaw ang kagapay, saan man ako maglakbay. Sa ningning mo ng araw, bawat umaga ka ay iyakap mo ako sa iyong bisig, kanlungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam ko ika'y naririto, lagi na tuwing nasa tabi ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako sa buhay na walang hanggan. Sa buhay na walang hanggan. Napakasarap pong maramdaman. Nakapiling mo ang Diyos. Akay-akay ka ng Panginoon. Kaya sa inyo pong lahat, yamang din lamang po na kayo po'y sa tuwina ay tumutugon sa panawagan ng ating Ama upang damalo sa gawain ito. Damhin niyo po sa tuwina ang pag-ibig ng Ama. Kapag nadaman niyo po yan, napakasarap pong mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Salamat po. Maraming salamat po sa naramdaman niyo po sa puso yung kanya talaga pong daman-daman na sa aking tabi. Tayo lamang yung akala natin tayo lang yung
nagtumatawid sa ating buhay. Hindi natin naalala na may Diyos na lagi sa atin ay nakaalalay, nakagabay sa tuwina sa ating buhay. Wala po bang magbo-volunteer na upang magbahagi? Tinatawagan ko po ang aking kapatid na Janet na upang magbahagi sa inyong lahat sa kadakilaan ng Diyos, sa biyayang natanggap niya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid. Magandang umaga po. Nagulat po akong bigla. Hindi ko po akalain na magbibigay po ako sa inyo ngayon ng nandito ako sa inyong harapan. Wala sa buhay ko, wala na akong mahihiling pa dahil pinagkalooban ako ng mabait na asawa, mga anak ko. Pero kahit na ganoon, hindi ako nandito dahil may karamdaman ako. 'Di ba, bihira yung na pumupunta dito kasi kalimitan sa mga nakikita ko may mga karamdaman, gumagaling. Kaya bilang pasalamat sa Ama, nandito para magsilbi sa Kanya sa kaparaanan na kaya natin. Pero ako nandito hindi para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko na katulad ko na sila ay hipuin din. Dahil although na meron akong pinaglilingkuhan na ibang parokya sa amin, pero mas dito ako nakakaramdam ng kaginhawaan sa buhay ko. Dito ako nakakakuha ng peace of mind na hinahanap ko sa buhay ko. Kung tutusin talagang sinasabi kong mapalad ako, isa ako doon dahil wala akong hiniling sa Kanya na hindi Niya ibinigay. Kaya lagi ko na lang sinasabi sa inyo na napakapalad natin, meron tayong kinalugnan na si Apo Kunting na pag nagbibigil ako sa simbahan namin, dasal ako ng dasal, pero hindi ko alam kailan ako sasagutin. Pero dito, nakakausap mo na talaga sa lugar na dito, nandito ang Diyos na buhay. Mapalad po mga taga rito na hindi na kayo kailangan lumayo na katulad ko. Nararanasan ko na minsan makapunta lang ako dito. Sa totoo lang, nagko-commute ako. Hindi naman kasi laging panahon maihahatid ako ng mga anak ko. Nararanasan ko nakatayo sa bus para makapunta dito. Kaya pag may pagkakataon ako, sinasamantala ko na kasi dito ko natatagpuan talaga yung hinahanap ko sa sarili ko na dinadasal ko na kung ano talagang atas niya sa akin, buong puso, buong buhay kong tatanggapin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat sa iyo, mahal na kapatid, sa pagbabahagi mo. Malayo man ang iyong pinagmumulan, subalit nagsusumikap, nagsusumakit na ikaw ay makatungo sa dahong ito upang makatugon sa panawagan ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kanina po sabi nyo, handa na kayong ipagsigawan yung biyaya na natanggap nyo. Ngayon po, pag tinatanong ko kung sino yung gusto mag-volunteer, wala pong gustong mag-volunteer. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan niya po natin ang Diyos na buhay. Yan. Muli po sa umagang ito, ibibigay ko po sa inyo pa ang isa kong kapatid na alagad. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na alagad na si Nanay Mirna. Salamat po, Ama, purihin at dakilaan ka, tunay kang buhay. Salamat po sa iyo sa muling pagkakataong ito ako'y tinawag mo sa harapan. Muli po'y mangunat maghari ka sa aking ibabahagi sa aking mga kapatid.
naway kapulutan nila ng araw. Amen. Kanina pa lamang po, nagbabahagi ang ating kapatid na si Mami Beth. Ako po'y nagpapasilay, nagpapasulyap, subalit bilang hindi po siya ang facilitator, siyempre po hindi niya ako tatawagin. Pero po, sabi kay Sister Dory, kung nababatid lang ng mga nilalang, kami pong mga alagad kasi, ang totoo po niyan, lahat ng mga kapatid, alam ko po na nasa nilang magbahagi. Subalit, nagbibigay daan po sa inyo po tagasunod, mga pasyente, sapagat lahat naman po tayo mga anak ng Diyos na may mga kaya-ayang ginagawa sa atin ng Diyos na hiwaga sa bawat araw. Amen po ba? Subalit, kagaya po kanina, ang anak doon ay nasilayan ng kapatid na facilitator at tinawag. Naunawaan po natin yon na kuminsan ang tao ay nahihiya. Subalit, huwag po tayong mahihiya. Alam niyo po, pag tinawag kayo dito sa harapan, hindi po kung sino ang facilitator, yun po ang tumawag sa atin. Hindi po. Ang kinin po natin na ang tumawag po sa atin ay ang Ama. Amen po ba? Ngayon po sa mga hiwaga, ano po ba yung dulot ng pagparito mo sa araw-araw dito? Ano po ba yung mga hiwaga? Napakarami po. Kagaya ko po sa unang buhay, kanya-kanya po kung paano si Mami Beth ay hindi sa kanyang pangsarili munang kagalingan ng kanyang hinanap, siya ay tinawag ng Diyos ng dahil sa kanyang apo. Ako po ay tinawag ng Diyos ng dahil sa aking sariling katauhan. Tinawagan po ako ng Panginoon dito dahil sa karamdaman, sa mga bukol sa katawan na sa kalooban niya ay pinagkalooban niya ako ng hiwagang patuloy mabuhay at magkaroon ng kagalingan. Noong pong mga panahon na yon, hindi ko po alam yung ang kaluluwa po pala ay pinagagaling. Noong mga panahon po na yon, basta alam ko may karamdaman, may konting pera, gagaling ka. Sa kaluluwa naman po, basta ang alam ko, pag galit ako at kung kailan maghilo may bahala na ako. Hindi ko po alam na may Diyos tayong malalapitan, na may espiritong bumababa at hindi espiritong tatabi sa iyo at kakausapin ka. Kundi sa pamamagitan ng dakong banal na ito, ang banal na espiritu ay bumababa sa katauhan ng kanyang kinalugdan, ang ating minamahal na Apo Kunchi, na tuwirang ginagamit ng Panginoon at walang sawang tumutubad at tumatalima para tayong mga nalulugmok na may karamdaman sa katawang lupa at kaluluway gumaling. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Kaya po ako, gaya po ngayon, tinawag ako, hindi ako nagtataas ng kamay. Isang hiwaga po yun na bumulong ka sa Ama. Kung kalooban mo mong tawagin ako, tawagin. Eh, tinawag ka po. Nga ano po ang mararamdaman nyo? Di po ba maluluha kayo sa galak? Hindi ka na kailangan sumambit. Yun po, isang hiwaga na maibibigay ko pong halimbawa sa sarili ko. Halimbawa, may hinihiling po tayo. Lugmok na lugmok tayo. Hindi naman po kailangang isigaw mo na, Ama, tulungan mo po ako. Kundi, sabi nga po ng kapatid, ang marapat natin din huwag tayong mahiyang ipagsigawan na ang Diyos ay buhay. Sapagkat kahit hindi po tayo magsalita, kagaya po ngayon sa sarili ko, talagang damang-dama ko po yung hiwaga kasi alam niya yung pagnanasa ko at pagmimitihi ko, tawagin niya ako kahit karampot lang na pagbabahagi. Eh, maibahagi ko po sa inyo. Malay niyo po, doon sa pagbabahagi ko, meron diyang may bukol na pulos ng takot ang katauhan na gagaling pa kaya siya. Eh, kung sa akin po, hindi pinagkait ng Diyos sa katapatan po ng pag-aalay ko ng sarili ko sa Kanya. Pinagkaloob po niya yung kagalingan. At sabi ko nga po, yung karamdaman ng kaluluwa na, nung araw po, hindi ko nauunawaan yung paano gagaling ang kaluluwa. Eh ngayon po, unawang-unawa ko na sa pagtanggap mo pala doon sa mga mabubuting aral at mabubuting salita niya, alam niyo po, kahit po sa Facebook, ako po hindi po nakakahiyang umamin ng katotohanan. Ako po kasi hindi marunong sa computer. Pero purihin ng Diyos, binigyan po ako ng 2 alagang napakagaling po sa computer. Ang dulot po sa akin ng mga banal na aral ng Diyos sa pamamagitan ng internet ay magbasa. Hanggang magbasa lang po kung gusto ko pong mag-type o magpahatid ng mensahe sa mga kapatid, ginagamit po yung aking mga alaga. Nagbabasa po ako ng mga mensahe doon na kuminsan akala ko ako'y tama. Halimbawa po, si Mami Beth, palagi po siyang may mga posting sa internet. Doon po sa kahinaan ko, sa pagsubok ko, doon sa aking mga alaga,
Napagalit na po ako kung minsan nandun yung kahinaan ko na di ko tinatanggap yung katwiran nila. Parang akala ko kung ako'y matanda ako ang tama. Nagkataon po nung araw na yun, nagbasa po ako. Nabasa ko po sa post ng kapatid na Mami Beth. Kapag nagsasalita ang isang bata, inyong pakinggan. Pakinggan ninyo kung ano yung kanyang sinasabi. Bigyang daan ninyong pakinggan. Hindi lang po sa mga bata, kahit po sa ating matatanda, bigyang daan. Ngayon, ano po yung hiwagang napulot ko doon? Na ngayon, ayoko nang panahanin yung sa sarili ko, matanda ako yung tama. Di po ba? Gayon din po, bakit ko po ibinahagi yun? Gayon din po dito sa ating harapan. Kagaya ko, kahit na po alagan na ako, marami po akong kahinaan, lalo po doon sa mga pagsubok. Kaya po sa bawat may titindig sa harapan, hindi ko po yun sinasayang. Talaga pong wala akong sawang nakikinig, kahit 1 o 2 point man lang yung tumimo sa puso ko na, ay ganun pala, dapat pala ganun ang gawin. Di po ba? Kaya po halimbawa sa karamdaman, doon po sa mga pinanghihinaan ng loob na kahit po sinabi na sa atin na hanggang doon na lang, wala na, hanggang doon na lang. Di po ba kaya nga po sinasabi, ang tinatalakay po natin ang hiwaga ng Panginoon. Patuloy po tayong magtiwala sa Diyos. Wala pong imposible sa Panginoon. Marami po akong kasabay na nagkabukol sa breast po, sa suso, sa kanang dibdib. Na siguro po, doon na nga lang po yung takda nila. Pero kasi po, sa sarili ko, naramdaman ko talaga yung ganap na inalay ko sa Panginoon. Pinagaling po ako. Kaya po, siguro ngayon, kailangan naman pong ibalik ko sa Panginoon yung mga pagpapalang nakamtan ko. Sa anong kaparaanan ko po ibabalik, hindi naman po babayaran ng Diyos. Kundi doon sa kaparaanan, huwag kang mahiya, huwag kang matakot na yung mabuting nangyari sa'yo, mga hiwagang nakamtan, may ibahagi mo naman para makapagdulot naman ng sigla sa mga kapatid mong nalulugmok. At kung ano yung mga mabubuting napupulot ko sa ano't anumang kaparaanan, sa pagbabasa, sa pakikinig, ibahagi po ninyo. Para po kasi yung damdamin ko kanina, galak na galak ako sa anak na Ben, kung paano po niya tinawag yung kapatid doon na ayaw. At habang tinatawag po niya, dumudulog ako. Sabi ko, Ama, sa kapangyarihan mo po, ipatindigin mo ang kapatid ko kahit 2-3 kataga. Sapagkat magpahanggang ngayon, siya'y buhay. Sa kabila ng karamdaman niyang tinamasa sa katawan niya, patuloy siyang binubuhay. Yun lang po at siguro po doon sa konti kong binahagi na yon. Mapakarami pa po Pero sapat na po yung konti kong maibahagi sa inyo at di naman po lingid sa iba. Madalas ko pong ibahagi yung pagkakaroon ko ng maraming karamdaman na pinagaling ng Diyos. Kung kaya po pag ako'y tinawag, o di man ako tinatawag pag bugso at ugyok ng damdamin ko at hindi ko po mapigilan, talaga pong nagtataas ako ng kamay, tumitindig ako. Huwag po nating sayangin. Pag po tayo may kumakabog-kabog sa dibdib, huwag po tayong mahihiya kasi sinasabi naman po ng Banal na Espiritu, magtaas po ng kamay. Huwag po nating sayangin. Sa bawat act po na ipinagsisigawan natin ng kadakilaan ng Diyos, hindi po naman isisigaw na, Diyos, buhay ka, Ama, buhay ka, kundi literal po yun. Ang ibig sabihin po siguro sa pandama ko, kung paano yung pagsisigawan, tumindi ka sa harapan at ibahagi mong mga hiwagang ginagawa ko sa buhay mo. Amen po. Galak na galak lang po ako. Pasensya na po kayo. Dakila ka, Ama. Salamat po sa iyo. Kung ano man po yung nakakamtan kong kagalakan, hindi po sa pera. Hindi po sa kung ano paman, basta po ako sa simpleng buhay. Araw-araw nakakaraos kami, nakakatalima kami mag-asawa, masaya na po ako at patuloy akong pinagtitiwalaan ng Diyos na tumindig sa harapan. Gamitin, magsalita, magpahayag. Kaunting makakapulutan nyo ng aral at nawa po sa binahagi ko sa inyo, nakapulot po kayo ng aral sa nalulugmok na may karamdaman, may bukol sa katawan o saan man partes. Ibigay nyo po lahat sa Ama. Manalig po kayo, may hiwaga po siyang magagawa. Higit po sa lahat, sa pagluwal ng mahal na apo at sa pagpapakalab niya ng banal na salita. Kung tayo po inaantok, hilingin po natin sa amang magising tayo para po mapakinggan natin. Kasi sa bawat pagtimo po ng mga banal na aral na ipinahayag ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na apo, nagdudulot po talaga ng lakas at bukas na diwa. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin, purihin, purihin ka, Ama. Salamat po. Salamat po, mahal na kapatid. Ganyang kumilos ang Ama. Kung paano niya, sabi ko po kanina doon sa kapatid ko, kay Tita Edith, wala na akong sharer, wala na akong matawag. Sabi ko po sa kanya, di ba, ikaw na po ang bahala. Kita niyo po, di po ba, buhay ang Diyos, ipinadamay niya kung sino yung gusto niyang magbahagi. Bagamat wala pa po ang ating mahal na apo, tatawag po uli ako na isa pang magbabahagi. Bago po ako tumawag, sabihin niyo nga po sa inyong kapatid, handa ka na ba?
Magmahal. Lakasan po natin. Lagyan naman po natin ng buhay para po tayo magising. Game. O, ito po. Tumingin po tayo sa ating kapatid. Handa ka na ba? Magmahal. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, ibibigay ko po sa inyo ang aming Mother of the House upang muli sa inyo ay makapagbahagi. Purihin ka, Ama, sa oras na ito, sa pagkakaloob mong muli sa harapan, upang magpahayag ng kabutihan at kadakilaan sa pamamagitan ng iyong kinalugdan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Naiinip na po ba kayo? Huwag po kayong mainip. Minsan po sa ating buhay, yung pagkainip po ay hindi nakakatulong. Amen po ba yun? Subalit ang paghihintay, sigurado kayo'y aabutan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Isa lang po ang ibabahagi ko po sa inyo sa bawat araw, bagaman nakasibilyan po ako, subalit purihin, dakilain ng ating Panginoon na kung paanong ang pagkilala nating lahat sa ating Panginoon ay hindi nasasayang sa bawat araw, lahat din po ng kanyang kahiwagaan ay hindi rin po nasasayang na ating nasisilayan at nakakamtan. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, sa dakong ito, pinupuri ko po ang Ama na sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching, natuwiran po na ginagamit ng ating Panginoon upang tayong lahat ay maabot ng kadakilaan ng ating Diyos, ng kabutihan ng ating Diyos. Magpaabot po tayo. Amen po ba yun? Magpaabot po tayo. Huwag po tayong magpakipot. Sapagkat ibinibigay na po ng Ama lantaran kung ano ang kanyang kabutihan. Ibinabahagi na po niya sa dakong ito yung kaukulang magagawa niya sa bawat isa. Sa bawat araw po na tayo naririto, nakikita po natin ang ginagampanan ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, na bakit nga ba magpapatumpik-tumpik pa ang isip at puso natin, samantalang hayagan nakikita na po natin kung ano yung ginagawa ni Kristo noon nang nabubuhay siya, ngayon nasisilayan na po natin sa panahon ng Banal na Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Kaya bilang isang alagad po na naturingan, kung paano pong sinasambit ng Banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching na mahal ko po kayo, sumainyo ang kapayapaan, yun po, kapag yung dalawa na yon ay natanggap ng lahat na nakikinig sa dakong ito, sigurado mararamdaman niyo po kung ano po yung kapayapaan, ano po yung pagmamahal. Buhay po ba ang Diyos? At hindi lang po tao ang magmamahal sa inyo, kundi kapag ang Diyos ang magmamahal po sa ating lahat, kagaya po ng nararamdaman ng mga alagad, bakit natitigib sila ng luha sa galak? Bakit natitigib po sila ng pagsusumigaw ng kadakilaan ng ating Panginoon sa galak? Sapagkat tuwiran pong nararamdaman ng kapayapaan, nararamdaman ng pag-ibig na mula sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya yung dalawang yun po, yung sinasabi ko po sa inyo, yun po yung aking naramdaman. Kaya sa bawat araw, kahit sabihin natin na manaka na kami nararamdaman sa katawan, sa totoo lang po, iba-iba lang po yung pinagdaraanan natin sa karamdaman. Subalit hindi po kami exemption doon. Bilang mga hinirang, hindi po kami exempted. Kaming lahat din po ay nakadadama. Subalit iba't iba lang po yung kaukulang pandama na binigay sa amin ng Ama tuukol sa karamdaman. Sapagkat alam po ng ating Ama kung ano yung kaya natin. Po ba yun? At sigurado po, mangnilay po kayo. Pag ako po nagkakaroon ng karamdaman, ito lang po yung nagiging panuntunan ko. Kapag nakakita ka ng bata sa daan na yung salimbayan sa daan, yung mga batang grasa na tinatawag ng tao, at yung mga bata na inaalagaan ng puspos sa tahanan, sino ang mas matibay? Yung batang grasa, di ba po? Kaya ibig sabihin, ang pagninilay ko po doon ay ganito. Ang ating Panginoon ay napakahusay po magbigay kung ano yung dapat niyang ibigay sa isang tao. Sapagkat yung mga taong grasa na yan, kaya pinangangalagaan niya, sa aking pagninilay po ay pagnilayan niyo rin po. Sila'y walang kakayanan para magpagamot. Kung halimbawa man sa ospital, kung magkaroon po sila ng matinding depresya. At yung mga nasa tahanan, pinahihintulot man manaka-naka na magkaproblema, maraming pwedeng tunguhan. At kung magtitiwalang ganap sa Diyos, may Diyos na magpapagaling kanino man. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya wala po tayong dapat ipagtampo sa ating Panginoon sapagkat bawat oras, bawat araw sa dakong ito, kung paano po kami nakapupuspos ng kapayapaan, sa isip, sa puso po,
So, nasa akin pong pagninilay, kapag napupuspos ka ng kapayapaan sa isip mo, na igagalaw mo ang lahat ng partes ng katawan mo ng masigla. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ganon din po, kahit manaka-naka may nararamdaman ka, kagaya po ngayon, may nararamdaman po ako, mababa ang aking dugo. Subalit, kailangan ipagsumigaw pa rin. Sa kabila ng may nararamdaman ka, kailangan manaig pa rin ang ating Panginoon ang manguna sa puso mo upang ang nararamdaman na ito ay maparam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya yun po yung layo ng ating Panginoon sa dakong ito. Kaya may isang apo kunching, kaya may mga alagad, may mga kaps, at mayroon po kayo. Na kayong lahat po, bilang anak ng Ama tayong lahat sa dakong ito, lantaran na pong inihahayag ng Ama ang kanyang kabutihan. Amen po ba yun? Nanawa tayong lahat po ay wag maging bulag, wag maging bingit sa katotohanan, na araw-araw sa dakong ito ay nagpapasilay ng kahiwagaan. Na sa tuwin ay sinasambit nga ng ating mahal na Apo Kunching, kung sa kanyang paglilingkod, ang mga karamdaman na dumaratal lang ay mga sipon, ubo, napapagaling ng banal na espiritu, hindi na siya maglilingkod. Subalit kayo po, buhay na patutuo po tayong lahat, na sa dakong ito kapag tinuran at tinakda ng Ama na tumindig ka, ang pilay ay nakakalakad. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw po, kagaya po ako bilang isang alagad, sa katotohanan lang, ako po sa unang buhay ay patay na rin. Hindi patay na under the ground, kundi patay po lahat sa aking katawan. Subalit sa pamamagitan po ng banal na espiritu, kung magtatanto lang po lahat ng tao, at maging kayo po may mga karamdaman, nasabi ko nga po sa inyo, ang ating mahal na Apo Kunching ay isang buhay na patutuo sa pagtanggap sa Diyos, na sa bawat araw ay tumutupad, gumaganap, at hindi rin po exemption sa mga nararamdaman. Amen po ba yun? Subalit nasisilayan niyo po kung gaano kalakas, sapagkat batid po natin na ang nag-atas sa Kanya ay bang kapangyarihang tunay na maaari din pong ibigay at ilakip sa ating katauhan para tayo maging malakas. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ano po ang paanyaya ng ating Panginoon sa ating lahat? Dahil po ako magpipitong taon na alagad, sa bawat paglipas ng taon, mayroon po kaming nararamdaman sa aming katawan, maging sa aking mga kapatid na alagad, yung kaukulang aral ng ating Panginoon na walang pinagkaiba doon sa unang baitang ko sa dakong ito, bilang isang alagad, hindi ko pa masyado nawawawaan lahat ng nais ipahiwatig ng Diyos. Pangalawang baitang, ganun din po, unti-unti na de-develop po yun. Na kailangan ikaw mismo rin sa sarili mo, sa pagtanggap mo, itulungan mo rin ang sarili mo sa kalooban ng ating Panginoon para po tayo makapasa. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, nasa grade 7 na po ako sa paglilingkod. Nasa grade 7 na po ako. So, ibig sabihin po, malayo pa, matagal pa, hindi pa sapat yung grade 7 na narating ko sa dakong ito para maging ganap ako sa Diyos. Malayo pa, sapagkat sa bawat pagninilay, itinutumpak at tinuturo din po ng ating Panginoon sa bawat isa, maging sa akin po, yung kaukulang nasa niya, na bawat araw po pala, kaya ang mga alagad at maging ang Apo Kunching at mga kaps ay walang sawang naglilingkod, maging kayo rin po. Bakit hindi po kayo nagsasawang tumungo sa dakong ito? Sapagkat idinadatal at inununukal sa ating kaisipan ng ating Panginoon na tunguhan siya sa dakong ito. Amen po ba yun? Sapagkat may mararamdaman po kayong kakaiba na walang pinagkaiba na sa aming paglilingkod po, sa aming pagninilay, kung sa unang buhay, ako bilang tao, kapag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, iisipin mo kaagad yung kapalit ng kapwa mo sa'yo. At kapag hindi na ibalik sa'yo, masasaktan ka. Amen po ba yun? Subalit sa larangan po ng paglilingkod, hindi po yun ang dapat na gawin ng bawat lingkod, lalo na po ako. Bakit po? Sapagkat yun po ang natutunan ko sa banal na espiritu. Kahit sino po sa inyo, ang hanapin pa po uli natin ay ang kaukulang, ano pa kaya yung kulang kung pwedeng gawin sa Diyos para maging payapa ako sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kapag ang nakita po natin yung ginagawa nating mabuti, para po tayo na overwhelmed. Kailangan po, lagi pong may kulang para lagi po natin punuan yon kasama ang Diyos at siya masyahan po sa ating paglilingkod. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, hindi po ito isang pangaral kundi isang karanasan na sa bawat araw ay nararamdaman ko sa aking kalooban na sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching na sa tuwina po ay pinasasalamatan natin ng Ama, Anak at Espiritu Santo na sa pamamagitan ng kanyang katauhan ay napili po kami. Amen po ba yun? Alam po namin lahat ng mga alagad at kaps, maging kayo ay napili po tayo ng ating Panginoon na sa dakong ito bakit kayo naririto, bakit kami naglilingkod, sapagkat sabi ko nga po sa inyo,
Pilitin man kayo ng tao, kung tao nag-aakay sa inyo, hindi kayo mapapunta sa dakong ito. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Subalit sapagkat ang ating Panginoon ay makapangyarihan at pinili kayo sa araw na ito na tumungo sa dakong ito, mapalad po kayo. Kaya upang lalong higit na maging mapalad po kayo, pagluwal po mamaya ng ating mahal na Apo Kunching, mataman po kayong makinig, mataman po kayong dumama, at mataman po kayong magmasid. Ano ang pagmamasdan? Hindi ang bilang katauhan, kundi sa paghiling niyo po sa ating Panginoon na may masisilayan po kayong kakaiba sa ginagamit ng ating Panginoon, pagbibigyan po kayo. At yung pagbibigay po sa inyo ng Panginoon ay maaari maging tatak sa puso nyo na naririto na siya sa lupa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat sa amin po bilang mga alagad, mayroon pong pinakita po ang ating Panginoon sa bawat isa. Kumbaga po sa isang manliligaw, parang yung engagement ring, halimbawa engagement ring, para makatanggap mo siya, ito yung patutuo na mahal kita. Kami din po bilang mga alagad, may patutuo po ang bawat isa sa amin na pinasila ang ating Panginoon sa katawan na ating mahal na Apo Kunching na siya talaga yung aming pinaglilingkuran. Amen po ba yun? Kaya ito po ang iwanan ko po sa inyo bilang kayo po ay mga pasyente, tagasunod. Hilingin niyo po sa Ama na may kaukulang maramdaman kayo. Buksan niyo po muna ang inyong puso, buong kababaan na isuko, at sa pamamagitan ng aking mahal na Apo Kunching ay walang masasayang. Sisiguraduhin ko po sa inyo na kung ang mga alagad, kagaya nila Mami Beth, tinamaan ni Cupido, nang tumagos na sa kanyang puso, hindi na siya napalagay, kagaya ng mga alagad, nang tinamaan ni Cupido, halos hinahanap-hanap, hindi na sila makatulog, maaari din pong maganap sa inyo na ang nangyari po sa amin kung paano po kami tinamaan ni Cupido sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching ay hanap-hanapin nyo na rin po ang magdudulot sa inyo ng kapayapaan at tunay magmamahal na sa dakong inyo, ito ay inyong masusumpungan. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po, pagsumikapan po natin, sabay-sabay po tayo na, sabi ko nga sa tuwing na sinasambit ko, ang isang matapat na tumutupad sa atas, sabayan po natin ang katapatan niya na dahil may nauna na po ang ating Panginoon at ito ang banal na Espiritu sa katawan na Apo Kunching at ngayon po maaari din po tayong sumabay para po higit nating maramdaman ang kabutihan ng ating Panginoon at tuwirang maramdaman ang tunay niyang pagmamahal. Muli, magandang umaga sa hapong ito. Ayan. Wala na pong natutulog, wala nang naiinip, lahat ay gising na. Sa binahagi po ni Mami Marisa, mula po sa umpisang nagbahagi hanggang kay Mother, kung kayo po'y matamang nakinig at iwinaksi nyo po yung inip sa inyong isipan, 100% po lahat kayo may napulot. Amen po ba? Amen. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba? Amen. May nais po bang magbahagi pang muli? Yung magbo-volunteer na nais na magbahagi? Meron po ako sa inyong ibibigay pang isa na habang inaantay po natin ang mahal na Apo, alisin po natin yung pagkainip. Huwag po tayong antukin. Huwag nyo pong, ang dami naman nagbabahagi. Hindi po, pulutin nyo po yung mga ibinabahagi nila. Panigurado po, 100% may iuwi kayo sa bahay. At mula po sa isang kabataan, tinatawagan ko po si Patrick upang sa inyo ay magbigay ng magbahagi sa biyayang natanggap niya sa ating Diyos na buhay. James. Dave pala. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Pasensya na po. Ayan. Nagpapasalamat po sa Diyos Ama, Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kasi po, hindi ko po alam na tatawagin po ako. Kasi po pag
gusto ko po talaga mag-share. Pinapaalam ko po sa facilitator. Ang i-share ko po ngayon, yung kadakilaan po ng Ama sa akin. Nung nagbi-vigil po ako, dati po kasi pag nag-share po sa vigil, di ko po kasi, para pong konti-konti lang po kasi po. Nahiya po ako sa shepherd po tsaka sa mga kasama ko po. Pero naparito po ako, nang naakay po ako dito, kasi po nang naakay po ako dito, yung mga nag-share po na mga naparirito po sa harapan pong ito, pinagsisigawan po nila yung kadakilaan ng Ama. Pati man po kay Apo Conching na kinalugdan ng banal na spirito. Habang dinadaluyan po siya, habang pong nagme-mensahe po siya, nanamnam ko po yung mga mensahe niya po na kahit po na pakonti-konti po, nasasabuhay ko po yung mga mensahe niya po. Sinisikap ko po na isabuhay yun para po yung matagal ko na pong hinihiling na pagbabago po sa Ama ay magkaroon ng katuparan. Tsaka po sa mga bago po dito, wag po kayong mahihiyang magpuri po sa Ama sa lahat po ng pagkakataon. Siya po yung nagbibigay ng, hindi po, kahit siya po yung kumikilos sa atin nang hindi po nating nalalaman. Mga biyaya pong pinagkakaloob niya po sa atin, dapat po marunong po tayong mag-share para po yung mga biyayang binibigay po niya sa atin madagdagan pa po. Tsaka po yung pag-share po na yun, bago po tayo mag-share, pag dumating na po yung biyaya sa atin, wag po nating kakalimutan ng pasalamat po sa Ama, kasi po siya po yung nagbigay nun at alam niya po na dapat po sa ating ipagkaloob yun, kasi po sa araw-araw po nating pagbubuhos sa Kanya, pananalangin, hindi po natin siya nakakalimutan. Tsaka po yung pag nagpupuri po minsan para pong bago pa lang po magpuri lalata pa po ako. Isa may pangalawang pinapapuri na po yung tungkol po sa spirit sa parts ng katawan po. Inaangking ko po na sa bawat pong pagdali po ng spirito po sa kanta po inaangking ko po na yung parte po ng katawan na natatawag po magkaroon po ng kasiglahan para po makapag-uri po tayo sa Panginoon ng buong kagalakan at buong lakas, para po mapatunayan natin na sa lahat ng oras ang Panginoon po ay nandyan po sa atin upang patnubayan po tayo at saka po gabayan sa lahat ng oras. Yun lamang po, maraming salamat po. Maraming salamat. Tignan nyo nga po, sa murang isip ng bata, nagpupuri siya. Tayo pa po kayang
kapulutan po natin ng aral yung bata. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi sa umagang ito, na kapulutan niyo po ng aral, at inaayahan ko po ang lahat na magsitayo